Let us back to our first love. Naalala mo pa ba noong unang panahon na una mo siyang nakilala? Una kanyang natagpuan bago mo pa siya hinanap. Natagpuan kanyang masaya, ngunit lubog sa kasalanan. Naalala mo pa ba yung una mo siyang tinanggap? Pag niyaya ka mag-Bible study, una pakipot ka pa, pero sasama ka din naman. Naalala mo pa ba noong unang beses mo siyang naranasan? Yung halos ayaw mo nang umuwi sa bahay niyo dahil ang gusto mo maranasan pa ang Diyos. Naalala mo pa ba noong mga panahon na on fire ka sa Lord? Yung tipong araw-araw may sinisiran kang tao. Pinapatanggap mo dahil ang sabi mo gusto mo sila maligtas. Noong mga panahon na uhaw ka sa salita ng Diyos na halos maka 5 to 10 chapters ka a day. Yung mga panahon na napakatagal mo pa mag-pray na halos umabot na ng 30 minutes to 1 hour ang iyong panalangin. Noong mga panahon na ginagabi ka ng uwi dahil sa church. Noong mga panahon na halos walang makapigil sa iyo pumunta sa simbahan. Yung on fire ka sa worship na halos lumuhod at lumundag ka sa sobrang saya mo sa presensya ng Panginoon. Naalala mo din ba ng mga panahon na dinadala mo ang mga kaibigan, kapatid at pamilya mo sa Diyos? Yung nagsisikap kang paatinin sila sa simbahan kasi ang sabi mo gusto mo din sila maligtas. Naalala mo din ba yung dumanas ka ng matinding pagsubok sa buhay mo pero ang response mo ay mga ngiti na para bang nagsasabing sa biyaya ng Panginoon makakaya ko ito. Naalala mo ba yung mga masasayang panahon mo kapag may mga pagkakataon na nalulungkot ka at inaaliw ng Diyos? Naalala mo pa ba na halos si Lord lang ang laman ng bukang bibig mo noon? Na halos walang araw na hindi mo siya nababanggit? Naalala mo din ba nung mga panahon na nagtatabi ka ng pera mo dahil gusto mong makapag-tithes and offering sa Diyos? Dahil gusto mong i-bless siya? At gusto mong i-bless ka niya? Naalala mo pa ba nung parang siya lang ang laman ng puso mo na halos walang makakapatay sa init ng pagmamahal mo kay Lord? At naalala mo ba ng mga panahon na sabihin mo, Lord, mahal kita at hindi kita iiwanan at pagsasawaan. Ito yung mga panahon na mahal mo si Lord, na halos sa Kanya lang umiikot ang mundo mo, na halos sa Kanya mo ibuhos ang oras mo. Pero bakit tila nagbago yata ang lahat, na parang hindi na ikaw yung dating uhaw na uhaw sa Diyos? Bakit tila nagiging tira-tirang oras na lang natin siya? Bakit ang dating pusong si Lord lang ang laman ay napalitan na ng mga bagay na walang kabuluhan? Bakit ang dating bibig na pagpapala ang lumalabas? Ngayon ay parang kanal na basura na ang binubuga. Bakit tila nanlamig ka na sa Kanya? Na dati umaga pa lang, panalangin na agad ang inuuna mo. Pero ngayon, pagising mo, una mong dadamputin ay ang cellphone mo. Titignan kung may nagchat ba sa'yo. Bakit tila nagbago na ang lahat? Kung dati walang makapigil sa'yo umattend sa church noon. Pero ngayon, konting bagay lang, napipigilan ka na. Nasaan na ang dating ikaw na excited kang magbasa ng Bible? Nasaan na yung dating ikaw na sabik magpuri sa Panginoon? Nasaan ka na? Noon halos gabihin ka na at pagalitan ng nanay mo dahil sa pagsunod mo sa Lord. Nasaan na yung taong nangako siya na hindi mangiiwan at di maghahanap ng iba? Nasaan? Nasaan na yung taong nagsikap
madala ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa Diyos. Maging totoo tayo sa ating sarili. May mga panahon bang iniwan natin ang Diyos? Kung oo, balikan mo siya. Kung ikaw nga, binabalikan mo noon yung mga maling tao, si Lord pa kaya na para sa'yo? Naghihintay ang Panginoon. Huwag mong hayaan na maunahan ka ni Lord bumalik. Nanlamig ka ba sa Lord? Magpainit ka. Balikan mo siya sa personal devotion mo sa Kanya. Manalangin at magbasa ka ng salita niya. Bumalik tayo sa Diyos na una at huling nagmahal sa atin. Kahit nagmahal tayo ng iba, o kahit nagmahal tayo ng ibang tao o bagay, hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin ng Lord. Sabi nga sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Salamat sa pakikinig, kapatid.